Hello mga savings, welcome for another video. So ang discuss pala natin in this video is tips sa visa application as an employee, which is approved tayo ng visa sa US and then sa Schengen. So i-share natin dito yung knowledge natin, yung na-research natin, saka yung actual experience natin kung paano nga ba ma-approve sa US and Schengen visa. So isa to, kumbaga yung dalawang to, isa sa pinakamahirap na makuha ang visa kapag magta-travel kayo, whether as an employee, as magbabakasyon lang kayo or may business purposes kayo. So, sana makatulong tong video na to sa mga mag-a-apply pa lang ng visa or sa mga gustong mag-apply in the future. So, start na tayo sa US visa. So, yung US visa ko kasi is 10 years, B1, B2, ngayon ata iba na, and then medyo marami ng rule ngayon, marami nang dinagdag si Trump at may mga list din siya ng countries na not allowed to enter US. Hopefully, wag naman tayo masama yung Pilipinas sa list kasi padagdag siya ng padagdag. Ang nagiging problema kasi ng Pilipino or Pilipinas sa US is maraming nag-overstay. So, yung pag-overstay naman, kasi yung pagiging TNT, yung siguro i-example ko na rin dito yung bata ko. Nung bata ako, I think marami talagang mga taong gusto, kumbaga yung American dream, gusto nilang pumunta sa US para makapagtrabaho doon, mag-TNT muna sila and then para mag-grant sila ng visa. Pero sa generation siguro ngayon, sa pagpasok nung matagal na naman pumasok yung mga BPO, tapos may mga virtual mga VA job na ngayon, kaya nang kitain dito sa Pilipinas yung kinikita sa abroad, pero still marami pa rin nag-a-apply ng visa sa pagbabaka sakaling pumunta doon para mag-TNT. So, choice na lang ng kumbaga ng Pilipino yon kung kumbaga punta sila doon to travel, punta sila doon to be employed, or pumunta doon as a TNT. So, hopefully, kumbaga kung kaya naman dito sa Pilipinas, much better na dito na lang. Talaga sa Pilipinas, ako as an ex-OFW, kitang-kita ko talaga na yung hirap ng buhay, hindi naman depende case to case basis, but ang 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 pinaka logic lang doon is mas mahirap talaga yung buhay abroad kaysa dito sa Pilipinas. Mas madaling magtrabaho sa sarili mong bansa at mas madaling kumilos sa sarili mong bansa. So balik na tayo sa US visa application key facts. So visa officer have limited prior knowledge on your case and review your DS-160 from form just before the interview. So, before, kumbaga ini-scan pa nila yung QR code na hawak natin. Ewan ko lang sa latest ngayon. So, and then nakalagay din dito that the decision-making process first 30 to 30 seconds. So, I think 30 to 1 minute is very crucial dun sa interview kasi may mga ready, kumbaga may mga ready question na sila based on sa DS-160 form. Kumbaga yung DS-160 form kasi yung parang yung heart nung kumbaga nung application mo, kung ano yung nakalagay dito, dapat maduduplicate niyan yung knowledge na meron ka sa pagsagot mo. So, dapat may question and answer practice na dito. So, based kasi sa experience ko, share ko experience ko during nung nasa embassy na ako, US Embassy. So, pagpasok doon, medyo nakakakaba kasi yung ambience kasi nag-aantay, which is pag nag-aantay ka, minsan ka, lalo na kapag hindi naman ganun katagal, basta medyo nag-aantay ka, medyo kakabahan ka, yung pulse, yung rate ng heart mo, medyo kakabahan. So, nung nandun na ako, so, yun kasi pipila ka muna sa labas, tapos pipili ka kung saan ka pupwesto na counter. So, yun nga. So, makikita mo na agad, mararamdaman mo na agad sa mga, kumbaga sa paligid mo, sa mga counter, kung sino ba yung okay, yung okay na nag-interview at hindi. So, makikita mo na rin sa reaction ng mga, kumbaga nakakatapos, kung sino yung pasa o hindi. So, yung sa line ko, parang pang-5 ata ako, pang-6. So, maraming bumaksak. Kasi yung iba, ang nakita kong mali sa kanila, nagpa-practice pa lang sila ng question and answer during nung nasa line pa lang. So, siguro naririnig na agad sila nung, which is, ang pagkakamali kasi ng mga, kumbaga, isa sa pagkakamali ng mga Pilipino, yung mga, kumbaga yung mga Amerikanong nandito sa Pilipinas, yung iba doon, which is
yung ibang mga nag-i-interview sa embassy, yung iba doon nakakaintindi din ng Tagalog. Pero yung sa interview naman nila is based on facts talaga. So based dun sa DS-160, but I mean is nakakaapekto pa rin yung mga naririnig nila during sa line kasi maririnig talaga nila yun eh. And then what advice can I give to applicants to improve their chances of visa approval? So ito talaga yung be extra prepared, know what question might come up, which is yun yung pagkakamali nung nasa unahan ko na linya, nasa 3 ata sila. Nagpa-practice lang sila during nung line na, which is kaming mga ka-office mate ko na nag-apply ng visa. Medyo marami rin kami, pero magkakaiba rin ng schedule. Nag-practice na kami, hindi kami dumaan sa agency, pero nag-practice na kami prior. So, medyo may knowledge na kami based dun sa DS-160 form kung ano yung mga itatanong. So, napaka-importante ng practice sa knowledge. And then why it is crucial for applicant to be well prepared for their visa interview. So being well prepared is crucial because unprepared applicant risk a quick denial which become a part of their visa history and can negatively impact future applicants. So once na nag-apply ka and then na-deny ka, nasa visa history mo na yan sa US eh. And then kada mag-apply ka, yan yung isa sa magiging question sa inyo kung bakit kayo na-deny. But in case naman, wag naman sana, in case na ma-deny kayo sa application, hindi naman yun yung end of the world kasi dun sa batch namin may dalawang hindi na kumbaga na-deny. So baga nag-brainstorming lang kami sa office kung ano yung nagkamali and then nag-apply sila, na-approve naman. So, chinek lang namin kung ano ba yung possible. Kumbaga, yung term nga na ginamit namin doon is post-mortem. Kung ano yung possible na mali na nangyari during doon sa application nila, which is yun yung binago namin sa next na application nila, which is sabay-sabay naman kami nakaalis. And then, what are the primary role of US visa officer during an interview? So, hindi naman sila, kasi minsan makakaapekto rin talaga yung kumbaga yung attitude ng account officer, yung demeanor nila, kumbaga kung nakaka-intimidate sila. Pero ang purpose lang naman nila is mag-assess based sa facts, saka based sa knowledge nila sa pag-interview kasi marami yan, lahat ng mga visa officer natin or yung mga nag-i-interview sa atin is ang dami niyang ini-interview per day, hundreds or thousands, hindi ko sure. So yung limited time na binibigay nila sa'yo during interview, just make the most out of it talaga. So ang role talaga ng visa officer interview just to make sure na hindi ka mag-overstay, hindi ka magti-TNT sa US. Yun yung main purpose nila. So, can a visa officer make a decision before the interview begin? No. Kailangan muna nila mabasa yung D160, saka kailangan nila ma-assess kung tama o mali yung sinasabi mo. So, why is honesty crucial in the visa application process? Kasi nga, alam naman natin kapag totoo yung sinasabi natin, smooth din tayo makapagpaliwanag. Although, ang laging pinapromote siya is yung honesty is crucial in case naman na magsisinungaling ka, just in case na magsisinungaling ka. Yung kumbaga yung fake it till you make it sa mga visa detail mo, just make sure lang na kung ano yung nasa visa application mo is na practice mo rin siya na yun yung masasagot mo. So, confidence din is importante dyan. And then, what is the significance of the 160 form during the visa interview? Kasi dito sila magbe-base. Aside pa dun sa history, yung background nila. And then, how should applicant present themselves during the visa interview? So, dapat maayos yung demeanor nyo. So, medyo confident kayo. Saka yun sa pananamit, halimbawa, nag-apply kayo as business, tapos naka-polo kayo, naka-coat and tie, dapat makita nila na komportable kayo. Kung in case naman naka-coat and tie, malalaman nila kapag naka-coat and tie ka tapos hindi naman proper yung pagsusuot mo ng coat and tie. So, ma-obvious kasi yun eh. So,
napaka-importante na presentable ka. So, yung iba naka-short, yung iba bawal pala naka-short, yung iba hindi naman gano'n nakaayos, pero yung iba nakakapasa pa rin. Pero kung tingin mo medyo mababa yung chances mo na makapasa, better dress out ka talaga. So, syempre gusto rin makita kumbaga yung mag-interview sa'yo na nag-prepare ka para dyan sa interview na yun. And then, what are some common mistakes that applicant make during the visa interview process? So, common mistakes include providing false information. Yan, yung false information na kumbaga hindi nila kayang ma-defend. So, about the work history, so itong salary or job title. Yung iba dinadaya tong salary and job title. So, kung plan nyo gawin yan, just make sure nyo lang na kaya nyo. Kumbaga, kumbaga, kaya nyo siyang sabihin sa interview or kaya nyo siyang back upan ng documents. And then, failing to explain previous visa denial or other issues. Yun nga, yung nabanggit ko rin dito, yung meron kaming kasabay na deny, pero next application nila na-approve pa rin, basta ma-explain nila naman kung an honesties. And then, applicants should also avoid being unprepared to discuss their travel plans or immigration intention. So, meron nga rin ngayon, so kasi ngayon required na rin 'di ba na i-declare yung social media para makita nila yung interaction nyo doon. Tapos bawal din nun may post na again sa US. May nabasa ako latest na news na nakaland na kumbaga yung tao sa US, tapos chinek nila yung phone, and then meron dong meme na against kay VP sa kay Trump. So hindi siya inallow. So dineport siya. So just be mindful lang sa mga latest news or sa mga latest rule regarding visa application. So, yun sa US visa. So, medyo simple lang naman I should say na mas simple yung kumbaga requirements sa US visa kesa sa Schengen visa. Kasi sa Schengen visa, napakaraming requirements. Pero still, depende yan sa country. Yung country kasi na pinag-applyan ko is Italy, which is kailangan din yung interview, in-person interview. Yung ibang country ata sa Schengen hindi na kailangan. So, yun, hindi ko masasabi kung mahirap o madali yung requirements or yung pagpasa sa US visa application. Basta ang masasabi ko lang, as long as complete yung documents nyo, may chance talaga kayong ma-approve. And kung tama lahat ng detail na nilagay nyo, and then laging sabi, it's honest, pwede naman kayong maglagay ng mga false information, o kaya kumbaga ano nyo lang, pero kumbaga basta madedefend nyo siya during dun sa interview, saka meron kayong kumbaga mababack up nyo siya ng documents. And then, punta naman tayo sa tips sa Schengen. So, medyo maraming requirements sa Schengen. Tapos, pupunta kayo. Hindi kayo direkta, hindi tutulad sa US Embassy sa US visa application na ang kakausapin nyo is mga US citizen. Dito naman kumbaga sa agency kayo makikipag-usap, which is yung agency na yan yung nagpa-process at magsisend ng application nyo sa Schengen countries na napili nyo. So, hindi siya direkta. So, ang gagawin lang ni VRS